Diversion Road, Calba, 7 kilometers, Calbayog to Calbayog City. Salamat nga, tapos na tayo sa Candara. Ayan o, salamat na daw. Nakapag-raincoat na tayo. Biyahe pa tayo ng mga 30 kilometers, 33 kilometers galing dito sa pinagsilungan natin. Candare pala ang lugar na ito. Wow, ang dilim. Madilim man ang ating dinadaanan. Saan po yung simbahan ng Katbalogan? Awat po. Diretso lang? Oo. Salamat. Nakarating din. Alright, alis na tayo. Meron pa tayong isang oras, 30 minutes para makarating ng Katbalogan City proper. Let's get it on. Trangko na to mga kabugoy ay biyaheng Davao. Ibig sabihin dito rin dumadaan ang papuntang Davao. Ayan ang Peltrangko, biyaheng Davao. Disgrasya. Ay na disgrasya mga kabugoy. Nagkahiga pa yung tao. My goodness. Ilang disgrasya na yung nadaanan natin. Yan, ingat. Maintenance. Yung palang Palo-Palo ay sakop ng Calbayog. Kaya medyo
Kasi kung didiretsuhin natin ang Liloan Port ay makakarating tayo ng alas 12 ng umaga. 12 AM midnight. Kaso ano yun, delikado kasi 7 oras ang biyahe, wala pang baka sirado ang mga gasoline station or paakyat kasi ng bundok yun, tatawid pa ng Samar Leyte, Tacloban, kaya medyo malayo pa. Kaya pag nakaabot tayo ng Katbalogan, lubak ano, doon na tayo magpapahinga. Unleaded. Apat na bar pa pala ito. Yo, paano naman kaya? Mayroon pa bang gasoline station sa unahan? Ha? Mayroon pa, marami pa bang gasoline station sa unahan? Saan ka pupunta? Katbalogan. Apat na bar pa pala. Meron niya dito ka dumaan sa diversion. Meron dyan sa Margarita, Petron din. Tapos, Gandara, San Jose. Okay, salamat. Marami pa parang mga kapatid, marami pang gasoline station. Akala ko wala na. Papagasa na tayo kasi wala nga yung papagasa, apat na bar pa. Diversion Road, Salbayog. Pala yung sinasabing diversion road, ito na tayo dadaan sa diversion. Ibig sabihin pag diversion, papapilis ka. Diversion Road, 7 kilometers, Calbayog to Calbayog City. Tatanong tayo sa unahan para sure ball. Kuya, ito ba yung diversion road papuntang Katbalogan? Mas madali dito, no? Ha? Thank you. Mabilis pala ito. Diversion road tayo mga kabugoy. Oh, that's really dope. Oh my goodness, dope.
tala. Oh, laki. Wala na. Wala na ang bahay. Paunti-unti na lang talaga ang bahay. Kaya kailangan natin magpadali. Wow, ang itim ng ulam. Siguro na ulan na doon, no? Lakas siguro ng ulan na yan. Wag lang sana. Tanong na tayo. Kuya, padiretso po ito ng Katbalogan? Oo. Salamat. Tatanong tayo kasi meron kasi ako maraming nakikitandaan na mga malalaki. Baka maligaw tayo. Kaya mas maigi na yung magtanong-tanong. Ito, padiretso lang ng Katbalogan. Nakalimutan ko na ang sinabihin. Sana hindi lang tayo maabutan ng ulan kasi medyo madilim ang ulap. Kasi pag inabutan ng ulan ito, wala tayong masilungan. Wow! Wow! Ayan, katulad. Ginagawa pala mga diversion road. Ayan, laki na, diversion. Ayun, napakaitim ng ulap. Sana hindi tayo maabutan yan. Mahirap dito pag maabutan ka ng gabi. Nakakatakot. Wala, tapos na tayo sa diversion. Diba? Ito na ang huli ng diversion road. Punta na tayo ng Katbalogan. Walang motorcycle, yung ilang kilometro na lang. Pero diretso lang tayo mga kapugoy. Nagtubar na lang yung ating gasolina. Kaya meron tayong nataadang petrol, papagas na tayo. Pang-8 pagas na.
Pangwalong gas na natin to. Pangwalong pultang. Ha? Pangwalong pultang galing Batangas. Ubas ang pultang? Ha? Ubas? Oh, hindi pangwalo na ito. Linti ka. Batangas. Yan na. No. Sarayo ka man. Sila pa Mindanao pa ang ano nito, destination. Napamindano ka pa. Oo. Layo ka na. Layo, layo good. Ano ba ang salita ito? Bisaya na? Balogan na. Sunod. Andi aja among salita. Waray. Waray. Malapit-lapit na mga Katbalogan oh. Oo. Oh, malalayo pa. Isang oras pa. Isang oras pa. Kaya pa. Bukas ka naman biyahe. Bukas na. Doon na lang papahinga sa ano. Ano, maganda. Sira-sira kasi yung daan sa Barita eh. Kaya nga. Ang Tacloban. Pero pag magpunta ng Tacloban, maganda na yung daan doon. Yeah, dapat ba yun? Huwag mo lang ngayon. Lumpia. Yan, okay na. 145. 146. Oh. Tama man. One 56. 46 lang. So yung mga pala mga boy, may nag-comment kasi sa akin na bakit daw sa tuwing nagbabayad ako ng nagpapagas natanggal ko yung aking ano, yung aking gloves. Mahirap kasi hawak ng pera pag may gloves, nakakabitaw. Natawa tuloy ako. Yung pangulong pultang na. Kaabot na siguro ng Katbalogan to. Thank you. Sige sir. Alright. Natakot talaga yung feeling niya mga
Madilim na ang daan. Oh. Gandara. Uy, tuloy lang po kayo sa Gandara. Ganda siguro. Marami siguro magaganda rito. Yun tayo kasabay. Let's go! Ay, kasabay tayo. Makikisabay na lang tayo kasi madilim na. Kaso matulim-tulim yung motor niya. Malaki. Pero mas maganda yung may mga sabay ka na mas maliwanag ang ilaw kasi matatanda mo rin. Sana papuntang Kalpa ay ano din yan, Kalpalogan. Salamat nga, tapos na tayo sa Gandara. Ayan o, salamat na daw. Pero wala na. Lumipad ang sombrero. Pag alas 6 na ng hapon, 5 minutes na lang para alas 6. Siguro mananakbo pa tayo ng mga 30 minutes para makarating ng Catbalogan City proper. Nagparamdam na ang ulan. Ganda na. Maghanap lang tayo ng maghanap lang tayo ng magandang silungan mga kabroy para yun. O yan, kakaya naman dyan. Maghanap lang tayo magandang silungan para makapagsuot ng raincoat para dire-diretso na tayo kasi parang lalakas na ata ang ulan na ito. Ito na tayo. Susutan tayo ng raincoat para dire-diretso na tayo. Alright mga kabugoy, at syempre nakapag-raincoat na tayo. Biyahe pa tayo ng mga 30 kilometers, 33 kilometers galing dito sa pinagsilungan natin. Kandari pala ang lugar na ito. Dire-diretso na tayo para doon tayo makapagpahinga sa Catbalogan City proper. Alright, samahan nyo ako mga kabugoy. Let's get it on. Gabi na, saktong ano na 6:50 na ang gabi. Siguro makakarating pa naman tayo doon ng mga alas 7 siguro mga kabugoy. Pero dahan-dahan na lang tayo kasi maulan at madulas ang daan. Tapos medyo lumalakas pa ang ulan. Pero at least nakapag-raincoat na tayo. Tuloy-tuloy na lang tayo. Dahan-dahan na lang. Wow, ang dilim. Madilim man ang ating dinadaanan. At least dahan-dahan lang tayo. Sa wakas may nakita na akong signboard, welcome to Catbalogan City. Ibig sabihin malapit-lapit na tayo, pero yung ating dinadaanan ay wala talagang kabahay-bahay. Pero meron pa namang paunti-unting nadaan dito mga kaboy, mga nakasalubong natin, mga nasusundan natin. Kaso nga lang nakakatakot talaga. Malapit na siguro tayo sa city proper kasi may signboard na eh. Pag nakakita tayo ng medyo maraming mga bahay, maraming mga department store, siguro yun na yun. Kaya kailangan na natin magtanong dito. Baka lumampas pa tayo. Pero ngayon takbong pogi. Kay madulas ang daan, tapos ang daming lubak. Laging nalulubak. Ang lalalim pa. Kaya
ilaw na. Samar Police Province Office 4 kilometer. Oy! Malapit na tayo mga kabugoy. Nasa mga 8 kilometers na lang tayo bago makarating ng Katbalugan. Yan, dahan-dahan na lang tayo kasi malapit na. Nakaligtas din tayo sa madilim na daan. Ayun o, parang yan na. Yung mga maraming ilaw. Nakikita ko na, malapit na. Survivor Philippines. Ate, pwede magtanong? Ha? Saan po yung simbahan ng Katbalogan? Awat po. Dire-diretso lang? Oo. Salamat. Kasuban. Thank you. Uy, diretso lang, malapit na. Malapit na, malapit na. Nandito na tayo sa mismong Katbalogan mga kabugoy. Alright. Medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Nandito na tayo sa kalagitnaan. Kasi nandito pa tayo sa parting Visayas eh. O, diba? Sabihan pa tayo ng Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao. Alright. Pang ano ngayon? Umalis ako sa bahay ng Friday, Saturday, Sunday. Pang 3 araw. Kaso nga lang, hindi tayo bumabiyahe ng gabi. Kaya inaabot tayo ng ganitong ilang araw. Pero siguro masubukan natin minsan yung biyahe ng gabi. Kaya kaso kasi sa motor mahirap bumiyahe ng gabi kasi unti ang gasolina na naikakarga. Hindi katulad sa mga sasakyan, yung isang full tank ang layo na nang mararating, kaya hindi ka mag-aalangan. Kung motor, alanganin talaga sa gasolina kasi pag abutin ka sa mga wala ng gasoline station pag gabi sarado, wala na, hindi ka na makakatakbo. Kaya siguro minsan masusubukan din natin yan na yung tuloy-tuloy na kung ilang araw talaga, ilang araw, ilang gabi. Alright, nandito na tayo sa mismong Katbalogan. Ang hahanapin lang natin ay yung simbahan para maghanap tayo ng matutulugan. Mukhang ibang simbahan yung naturo ni ate Tatanong tayo ulit. Kuya, saan po ba yung malaking simbahan ng Katbalogan? Sa unahan pa? Anong pangalan naman? Sige, basta malapit na. Thank you. Salamat. Diretso pa pala. Okay lang, tama lang pala yung ating dinadaanan mga kabugoy. Yun ano lang pangalan nito? Katbaloga. Ayun, Katbalogan. Katbalogan. Dito na mismo ang city ng Katbalogan. Yan there's a lot of houses now. Simbahan. Alright. May misa pa. Saan ba ako lahat naghintay nun? Kalimutan ko na kasi. Balik muna tayo sa simbahan mga kabugoy.
tayo sa harap ng St. Bartolome Church dito sa may Catbalogan. Dito tayo makikitulog sa kapatid ng Papa ni Ella, yung tinulugan namin dati ni Torn James dito sa may Catbalogan. Kaso hinihintay ko pa lang kasi kinikontak pa ni Ella. Pero dito na tayo maghihintay sa may tapat mismo ng church, yun. Kakatapos lang din ng misa. At dito rin kami nagkita nung nakaraan. Si Ken lang ang nagsundo sa akin. Hindi ko alam kung sino ang susundo sa akin dito ngayon kasi hindi ko kasi tanda yung papasok sa bahay nila kasi maraming pasikot-sikot. Hindi ko agad matandaan yung kasi first time ko lang din nakapunta nung dito nung nakaraan. Kaya dito na lang tayo maghihintay. Maaga pa naman. 7:19 lang ng gabi. Alright mga kaway, nagkita na kami. Yan o. Nakalimutan ko ang pangalan ni Kuya. Pero dito, nagkita na rin kami. Diretso na kami sa bahay nila. Yan, nandito. Nakarating din. Si Ken. Nala ko yung gamit mo yung XR mo. Hindi, iniwan ko muna. Ito muna ang ginamit ko para makarating din naman ang Mindanao. Dalaw din no. Oh. Inabot ako ng ulan sa ano, sa may... Alin? Hindi, dito na sa may... Dari, ano yun? Dari? Saan? Sa Dari daw yun, Dari. Sa Nori? No? Alright mga kabugoy, katapos namin mag-shot ng konti, tapos ano na, 9:20 ng gabi at syempre nandito lang tayo sa kwarto, papahinga na tayo at para may panglaban bukas umaga. Yan. Katapos ko na rin kumain na kami Ken na birthday pala ni Ken. Happy birthday kay Ken. Yan, at ngayon lang tayo makapag-outro. Kailangan magpahinga kasi malaylay pa yung ating pinanggalingan, tapos babahay. Malaylay pa yung ating pinanggalingan, tapos malaylay pa yung ating pupuntahan. Kailangan pa natin bibahin ng maaga bukas. Kaya hanggang dito na lang muna. At syempre maraming salamat. Meron na naman tayo natutulugan ngayong gabi na ito. Kaya titiray na kay Kuya Jimboy pagsundo sa akin, kay Ken at saka sa buong pamilya. Maraming salamat sa mga hindi nakalakay. Dito ako nagtambay, nakakitulog sa kapatid ng Papa ni Ella dito sa Samar, sa may Catbalogan. Ayan. So ngayon, ito rin yung bahay na pinagtulugan namin ni Torn James nung na bumiyahe kami ng Mindanao to Luzon. Ngayon kasi baliktad ang biyahe, tapos ako lang mag-isa Luzon to Mindanao, kaya parang back and forth ba. Pero mag-isa lang tayong bumiyahe ngayon, solo flight. Siguro soon baka hindi ko alam kung kailan pa ulit maulit, pero titingnan na lang natin. Kaya hanggang dito na lang muna ang vlog nito. I love you all. Maraming salamat sa lahat ng mga solid, walang sawang suporta. I love you. Tulog time.